Pag-anim ako. Pag-anim ka. And I heard that ikaw ang naging breadwinner. Oo. Sa pamilya. Actually, hindi naman talaga to gusto ng nanay ko. Yung 16 years old ako, 4th year high school ako, ay may kumakatok sa bahay namin isang madaling araw ng November 27, 1986 at ibinalita sa nanay ko na aling mami si Mang Poldo patay na. Tatay ko saksak sa Nia Road sa tapat ng San Juan de Dios kasi nga taxi driver yung tatay ko. So pang-limang hold up niya na hindi niya na-survive. Hindi ako umiyak nung nalaman. Umiyak ako doon sa buhay. Sa nanay ko na namamalengke tuwing alas 3 ng umaga sa Paco, Manila para sa 3 putahe na ikinakarinderya niya. So, hindi na ako naiyak kasi iiyakan mo, patay na, hindi naman makakabuhay yung luha mo. Diba? So, doon, isa yun sa mga nagpatibay ng dibdib ko para lumaban sa buhay. Kaya nung sabi ng nanay ko sa akin, ikaw na lang ang aking pag-asa ko dahil dalawang kapatid na pangalan magkasunod, may asawa. So, ako yung first year college ako. Sabi ko, sige na, akong bahala. Mag-aaral ako mabuti. So, nasa POP ako first year. Tamad na ako kasi hindi ko naman sa gusto. Gusto ko ng nanay ko. Na mag-aral ka? Oo, ng Bachelor in Office Administration. So, in short, secretarial course. Oo. Sabi ko, ayokong inuutusan ako ng magtitimpla lang ng kape. Yun yung ano ko dati yung perception ko. Na pag ka lang, utos-utusan ka ng amo mo. Hindi ko ipinagpaalam sa nanay ko, o hindi ko sinabi sa nanay ko na hihinto ako. So, huminto ako. Akala niya, pumapasok ka pa rin. Pumapasok ako. Siyempre, arte-arte ako. Pagod ako sa school. Pero nag-apprentice na ako kay Ate Christy. So, from Nagtahan, you go all the way to Magnolia. Doon pa kami sa Roses. From Roses Avenue. Doon kami lumipat sa Magnolia. Doon ka pumupunta. Doon ako nagpupunta eh. Oo. Pag na-overseas ko, big deal sa kanya. Pag na-cover siya ng Tinstar Magazine. Tinstar, Gossip, Rumors. Kasi pag na-cover ka, para sa mga millennials big deal yun. Para sa millennials, pag na-cover ka nito mga magazine nito, ito yung same magazine na makikita nyo sa mga palengke. Oo. Nakalaylay yan. Correct. Tapos ikaw yung front page. Oo. Cover story ka. Oo. So si Ate Christy, bago ko na-meet ko yan, idol ko na siya sa pagsusulat. Pero ako last kong shots sa camera ko, na wala pang cellphone nung may camera. Pagkagaling ko ng graduation ng high school, ay pumunta na ako dun sa studio ng GMA7. Inabangan ko si Ate Christy. Kaya nung pagkakita ko kay Ate Christy, nagpa-picture talaga ako. Then the following week, nagpa-pirma ako kay Ate Christy, nagpa-autograph ako. Tapos sabi ko, Ate Christy, baka pwede akong mag-alalay sa'yo. PAP! Oo, mag-alalay sa'yo. Sige, para makapasok ka, dali mo tong jacket ko, ganyan, yung blazer ko. So, yun na, nakikita ko na yung mga nagda-dance entertainment, diba? Yes, doon kami nagpa-practice. Oo.